Shabbat Shalom mga kapatid sa Panginoon at hello and welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Messiah Sorsogon Ministries at ng Light of Messiah Ministries Canada. Ang programang naghahatid ng mga mahalagang aral at kautusan mula sa ating Panginoong Yeshua. Patuloy po natin subaybayan ang mga aral sa weekly Torah portions na binabasa sa buong mundo at patuloy na inaaral ng mga mananampalataya ng Panginoon natin at lawgiver, our Savior, Yeshua HaMashiach, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti, sapagat ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Yan po ay ayon sa ikalawang Timoteo 3:16 hanggang 17. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello, kasama sa kabilang linya ang ating tagapagturo, Brother Richard Sison. Shabbat Shalom mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom Sister Deb. Shabbat Shalom, Brother Richard. So bago po tayo magpatuloy, hilingin natin si Brother Richard sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng radyo at pag-usapan ng Parsha Shoftim, Judges. Nawa Panginoon ay bigyan niyo po ng pagpapala ang inyong salita na ito ay umabot sa mga pusong nagsasaliksik ng inyong katotohanan at ito ay magbunga ng magandang mga gawa na ikakalugod ninyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ang programang ito at nawa, Panginoon, ay magpatuloy na makapaglingkod kami sa inyo ayon sa inyong kalooban. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. Sa hapong ito ay dadako tayo sa weekly Torah portion na may pamagat na Shoftim, na ibig sabihin ay judges o hukom. Ito po ay mababasa sa Deuteronomy chapter 16 verse 18 hanggang chapter 21 verse 9. At ito po ang ika-48 readings mula sa Torah na sa nagpahayag sa unang bersikulo ng Deuteronomy na nagsasabi, at kayo ay magtalaga ng hukom para sa inyo. Sa diyan po galing yung meaning ng bakit nilagyan siya ng pamagat na Shoftim o judges. Alamin natin ang mga nakapaloob sa araling ito, mga kautusan at instructions para sa tungkulin ng mga pari at mga Levitical workers, and also rules para sa mga propeta, pagpili ng hari at iba pa. Ibigay po natin ang oras sa ating tagapagturo, Brother Richard Sison. Salamat, Sister Deb, at muli Shabbat Shalom sa mga kapatiran, mga kaibigan kapatid natin sa Panginoon. At pag-usapan natin ngayon ang ang Shoftim. Ito ay nagko-cover ng Deuteronomy 16 to 18 verse 18 to chapter 21 verse 9. Yung word na Shoftim, Hebrew word yan, yan yung unang kakaibang salita sa Parsha, no? Ang ginagawa ng mga sages, ng mga nagturo nung araw ay kinukuha nila ang unang unique na salita at yun ang title. At ito ay significant sa yung parang siya ay pinakabuod na rin ng katuruan, ano? At walang dalawang parsya ang parehas, no? So kasi nahanap nila yung yung kakaibang salita. So dito makikita natin ang unang reading kasi ang parsya po, mga kapatid kaibigan, ano, ay hinahati ito sa bawat araw may isang reading, ano. So may 7 readings ang bawat parsha at ang buong Torah naman ay dinidivide ito ng weekly, no, per week. Kaya ang parsha o parashat, ibig sabihin sa English actually nun is portion. Parang yun yung portion mo. Yun yung parang gatang mo. Ito yung kakainin mo ngayon. Parang provision siya, no? Dito, ang unang binanggit dito ay paano pumili ng mga judges, ano? Sa Deuteronomy 16:18 to chapter 17 verse 13, uh, pinagsabihan ni Moses, ano, mga Israelitas na mag-appoint ng mga judges, no? Shofet, no?
um, ng mga rulers ng kanilang tribe na para mag-govern. Ito po ang isang problema ah, ng iba, no? Kasi ang iba kumukuha ng leaders outside ng kanilang congregation, no? Ang utos actually, dapat kumuha ka ng leader sa loob ng congregation mo, hindi galing sa labas. So, yan ang nagiging problema ng maraming mga congregation, um, kasi ang kinukuha nila mga tagalabas. I-hire nila, parang hired Levite ang dating eh. Parang, Diyan natin parang sa malayo, kumukuha hindi dun bayarang sa loob. Levite. No? So, nangyari yan actually sa Judges. Sa Book of Judges, Yeah. doon sila may mga Levites doon na paid Levites. Ano? So, binabayaran nila, hinahire nila, pumupunta ron, hindi na doon sa lugar nila. So, anyways, ang sinasabi rito, ang mga leaders dapat galing locally, organic sa grupo. Huwag kang kukuha ng leader galing sa labas. Yun ang sinasabi rito. Mapa judge, mapa leader, no? So yung rulers, ito yung mga leaders ng mga tribe. So merong criteria kung sino ang pipiliin. Isa sa mga criteria dito, dapat, actually, nabanggit ito sa isa sa mga parsha, ay dapat unang-una good reputation siya sa mga tao. Ibig sabihin, alam siya na good person, no? Pangalawa, dapat alam niya ang law. Alam niya yung Torah. Kasi hindi rin niya nalalayo sa pipili ka ng isang sa husgado tapos hindi graduate ng law. Di ba? Hindi, Mm-mm. hindi lawyer eh. Paano mo, anong alam niya sa Na law? dapat pulbos ang Torah. Dapat alam niya. So, yan pang isang problema ng maraming mga congregations, kasi hindi nila alam ang Torah. So, but then again, Mm. that's their thing, no? Kaya very important sa mga, especially sa mga Israelitas o sa mga Hudyo, na yung pinipili nilang leader dapat well versed sa Torah. So talagang kabisado, kumbaga, by knowledge and by the way silang namumuhay, no? Nai-apply nila. Kaya nga, yun ang sinabi ng Panginoong Yeshua nun sa ano, sabi niya, ang utos niya sa mga tao, gawin niyo kung ano pinag-uutos ng mga mga pariseo. Pero wag niyong gagawin yung ginagawa nila. So ang ibig sabihin dito ni Yeshua, ng ating Panginoong Yeshua, sinasabi niya na tama yung sinasabi nila. Tama talaga. Tungkol sa ano yun eh, tungkol sa Torah eh. Nagtuturo sila tungkol sa Torah. Pero wag yung gagawin yung ginagawa nila. No? Nabanggit din ito ni Apostol Pablo. Actually, naging topic ito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 8. No? Na pinapagalitan, actually, iniinsulto niya yung mga mga leaders na nagsasabi na wala na yang ano, wala na yung mga idols na yan. So kung wala yung idols na yan, then wala din yung food sacrifice to idol kasi wala yung idol eh. Pero pag binasa Mm. mo maigi, ang sinasabi niya rito, kayo na nagmamarunong, kayo na mga magagaling masyado, sabi niya, nakikita kayo ng mga mahihinang kapatiran. Tapos, na ginagawa nyo ito, kumakain kayo ng food sacrifice to idols. Tapos, ginaya nila yung ginagawa ninyo kasi marunong kayo eh. Ngayon, nagkasala sila dahil sa karunungan ninyo. So, kasalanan nyo ngayon yan. Sabi niya, responsible kayo sa... So, ibig sabihin nun, um, meron pa rin talagang food sacrifice to idols na bawal. Hindi siya nawala, no? Um, Kaya minsan ginagamit ito ng mga iba na pwede nang kumain kahit ano, kahit inoffer pa kay Mm. kanino man 'yan. Um, Mapa-inoffer sa altar ng isang ribulto o sa isang anito o sa isang puno o sa isang ah, Diyos ng isang malaking reliyon. Ah, Wala na yan kasi pinag-pray ko na eh. Okay na yan eh. Wala na Mm. yan. Ang sinasabi ng Apostol Pablo ron, yung dahil masyado kang magaling, sabi niya, ginaya ka ngayon nung ano nung mga medyo mahina ang pananampalataya.
At dahil diyan, nagkasala sila. Okay, responsibility mo yun. Yun ang sinasabi niya. Kaya nga sabi ng Panginoong Yeshua, kapag mas maganda pa raw na yung isang tao ay itali niya ang kanyang sarili sa malaking bato at itapon niya sarili niya sa gitna ng dagat kaysa sa i-guide niya ang isa sa mga tagapagsunod ng Panginoon sa kamalian, no? Kasi mas malaking kaparusahan nun, no? Yun ang nakakatakot sa mga nagtuturo. Kaya dapat sakto, walang bawas, walang kulang. Kahit hindi sabihin na natin, yung nagtuturo hindi kumbinsido, huwag niyang babaguhin. Dahil pag binago niya, sumunod. Mm. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 19, kung sino man, whoever violates the least of these commandments and teaches others to do so, will be called least in the kingdom. Hindi po ito janitor sila sa kingdom, ano? Kasi paano pala pag great yung binviolate nilang commandment, the great din sila sa kingdom. So hindi po ganun yun, no? It's a figure of speech. Nang ibig sabihin, kahit yung pinakamaliit, may kalalagyan sila, no? Kaya nga si Moses, ang liit lang kung tutusin, parang maliit na bagay lang yung ginawa niya. Hindi naman siya nag-violate ng law, eh. Hindi nga, Mm. meron lang instruction sa kanya na medyo iba ang ginawa niya, eh. Nadali ka agad siya, napatay ka agad si Aaron, eh. Patay si Aaron, pati siya, patay din, eh. 40 days after, patay din siya, eh. Hindi siya nakarating sa, na-cut off ka agad siya. Ganun katindi, no? At sasabihin ng iba, ang Panginoon ng Old Testament ay masyadong malupit, masyadong stricto, hindi katulad ng Panginoon ng New Testament. Iisa lang yung Panginoon. Sabi ng Panginoong Yeshua, sabi niya sa John chapter 5 verse 22. The Father judges no one. And all judgment is given to the Son, so that all will honor the Son as they honor the Father. So therefore, lahat ng judgment mula nung kay Adam, kay Cain saka kay Abel, kay kay yung first world, yung baha, no? Yung Tower of Babel, yung ano pa ba? Yung Sodom and Gomorrah, di ba? Lahat yun, pati kay Balaam, yung gustong patayin si Balaam, si Yeshua lahat yun, eh. Yung nag-judge kay Miriam, si Yeshua din yun, eh. Iisa lang yun, eh. So, akala nila si Yeshua, ni makapatay ng lamok. Ang nakalimutan nila, nung nagalit si Yeshua, pinagbabaliktad yung, nagwala nga, eh. Nagwala, hindi niya pinagsabihan na, hindi nga niya binigyan ng warning, eh. Yung mga nagbibenta sa templo, hindi niya binigyan ng warning. Pagdating niya ron, nagalit siya, pinagbabaliktad niya lahat ng sabi niya, ginagawa niyong marketplace o ginagawa niyong itong bahay ng ama ko na bahay ng panalanginan, ginawa niyong bahay ng mga magnanakaw. Kasi sila ron nagdadayaan, eh. Ano naman sa palengke, di ba? Ginawang palengke yung area. May area, hindi naman eksaktong sa temple yung pero malapit sa temple kasi doon talaga sila nagbebenta. Kaya lang hindi sila dapat nagbebenta ron. Kasi hindi naman Mm. bahay tindahan yun, eh. Bahay sambahan, Tapos Brad, house of Brad, prayer. ah gusto ko lang i-clear kung yung mga binibenta nila, ito yung mga inaalay din nila sa Yun ang templo. inaalay, oh. Inaalay nila yon. Which hindi nga natin, hindi nila sigurado kung malinis o dapat, Hindi, ang karapat mali dapat siya doon, ialay. nasa maling place sila. Hindi sila Mm. dapat doon. Pero pinayagan sila ng mga corrupt na, baka nga business din ng mga ano yun, eh, ng mga priest, ng high priest, eh. Mga Kristo. Oo, so business nila yon. Kaya doon Yung time malapit na pa yun, sila. Brad, Hmm. yung time na yun, ang priest noon ay yung mga, ano bang klaseng, Sadducees. ano sila? Mga Sadducees, Sadducees. Sadducean. Sadduceo. Oo. Ano yung isang grupo? Pharisees naman yung mga Paris, teachers iba of rin the law. yun. Oh, mga teachers of the Sila law, ang mga mga teachers Pharisees. Oo. sa mga ano lugar na tipunan nila. Oo, ang mga Pharisees, sila yung nagtuturo sa mga synagogues. Yung synagogue. Sila yung mga rabbi ngayon. Kalimutan ko. Oo, sila yung mga parang mga rabbi ngayon. Ngayon yung ano naman, yung mga priest,
wala silang ginagawa kundi nagsisilbi lang sa temple. Pag wala sila sa temple, nagtuturo rin sila. Yun yung ginagawa nila, no? Mm. So, um, kaya ngayon, ang Panginoong Yeshua, ang ginawa niya, pinagbabaliktad niya lahat eh. Iba rin siya magalit eh. So, at galit na galit siya. Sabi niya, yung ano niya, talagang ano eh. Kaya naalala ng mga disipulo niya, sabi niya, kaya kinote ni Matthew, sabi niya, your zeal, sabi niya, it burns my zeal, sabi niya, yung sa ano nga, yung regarding sa house of prayer. So, kapag ang pag-related sa Ama. Sensitive ang Panginoong Yeshua pagdating sa Father niya. Talagang Mm. pag medyo medyo ano ka dun sa katulad niyan, ang Father ang nagbigay ng commandments. Galing sa Father 'yon, binigay ni Yeshua kay Moses. Ngayon, kapag ka sinuway mo 'yon, galing sa Father, medyo sensitive si Yeshua sa ganon. Kaya medyo mainit siya pag may kalalagyan talaga yung magbabiolate. Kaya nakakatakot, di ba? Pero maawain din siya at the same time. Sa mga na-repentant, napaka-maawain niya, sobra. Yun ang kaya nakikilala natin siya based sa mga kwento ng mga nakakita. Kaya importante na inaaral natin yung Biblia. Inaaral natin ang Torah, inaaral natin ang Tanakh, inaaral natin ang Brit Kadashah. Kasi nakikita natin kung anong personality nung magja-judge sa atin, di ba? So, in this case, sabi ng Panginoon dito, sabi ni Moses, sa utos na rin ng Panginoon, dapat pumili ng mga judges na na based sa Torah, no? Marunong, hindi siya kumakampi at hindi ito tumatanggap ng bribe o ng suhol, no? Um, what is very interesting dito, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi tumatanggap ang suhol. Sabi ng Torah, ang Panginoon daw hindi tumatanggap ng suhol. Ano naman isusuhol natin sa Panginoon? Pero little people know, ginagawa nila ng in a way sa pamamagitan ng tithes, Mm. tithes and offering, parang uy, magbibigay ako ng malaki para medyo malapit-lapit ako sa ganun, ano. Yan din practice din yan ng maging sa no, sa yung major Christian sect, no, na pag nag-offer ng malaki, yung pag namatay siya, doon siya sa malapit sa altar. Yung mga gano'n, parang pera parang binabribe nila Panginoon, which is hindi natin mababribe ang Panginoon. The only way na mapiplease natin Panginoon kapag kinip natin yung commandments niya, including sa pagiging maawain sa mga naghihirap, no? Malapit ang puso niya sa mga merciful. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 5, blessed are the merciful, for they will be shown mercy, no? Ito yung mga karakteristik na hinahanap niya. Kaya sa Acts chapter 10 din, si Cornelius na na pinuntahan ng angel, sabi niya, yung ginagawa mong kabutihan sa mga mahihirap, nakarating sa langit, sabi niya. Mm. Kaya pinapunta ng Panginoon ng angel para kausapin siya. Sabi niya, again, hindi ang angel ang nag-preach. Sabi niya, puntahan mo itong taon to si Peter. Ang pangalan niya is Simon Peter. Nandun kila sa Simon the Tanner. I-explain niya sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin. So, so tao pa rin na nagwi-witness. Ano? So, yan, again, ang number one is dapat alam kilala yung leader na alam yung Torah at ginagawa ito, no? Ngayon, at the very least, dapat ang sinasabi niya, tinuturo niya yung Torah. Kaya nga sabi ni Yeshua sa mga Pariseo, sabi niya sa mga disciples niya, makinig kayo sa mga Pharisees. Gawin niyo yung sinasabi nila, pero wag niyong gagawin yung ginagawa nila. So, what does it mean? Minsan kasi, ang mga tao, ang ginagawa nila, nakatingin sila maigi sa tao.
O, hindi lang yung sinasabi niya, kundi pati ginagawa din. O, ginagawa nga ito ni pastor ganito, ginagawa ito ni bishop ganito, ginagawa ito ni reverend ganito, ginagawa ito ni father ganito, ginagawa ito ni brother ganito, ni sister ganito. So, gagawin ko rin. In Mhm. as much as may responsibility sila, or whoever, may responsibility ka rin. Ikaw yung sasabit eh. So yun yung sarili mong kaluluwa ang nakasalalay. So why would you put yung final destiny in jeopardy dahil sa isang tao? Ay, ginawa niya ito so baka pwede, no? So, yun maging careful din tayo sa ganun, no? Um, Sinasabi rin dito na dapat hindi maski yung isang tao, isang leader ay dadalhin niya yung iba sa maling pamamaraan na pag-worship, dapat wag susunod. Wag susundan, ano? Kasi pag ginawa 'yon, responsible ka pa rin, no? Sabit kayong dalawa. Sabit yung nagturo, sabit din yung sumunod. Kaya pareho lang sila sabit. Pero kung wari, may nagtuturo o gawin mo eka ito, tapos siya hindi niya ginagawa, gawin mo yung tama. For example, may mga nagtuturo, maraming nagtuturo na tungkol sa Biblia. Keep the commandments, eka, keep the commandments. Sabi ng Panginoon, keep the commandments. Tapos, katulad nung tinanong ko one time, sabi ko, pwede ba, sabi ko, bakit kumakain pa kayo ng dinuguan eh? Di ba nasa Acts 15 yan? Eh, pinag-pray na eka natin yan. Okay na yan, sabi Mhm. ng mga pastor. Ay, pero hindi ko pa rin ginawa kasi nakita ko hindi naman na ano to eh. Maski nandoon pa ako sa Christianity, sa mainstream Christianity. Hindi ko pa rin ginawa kasi nakikita ko eh. Sabi sa Acts 15 eh, kung mari, kahit sabihin na natin Old Testament nga eh, wala na. Sabihin na natin, pero hindi totoo yun. Kung mari wala na, eh nasa New Testament na eh. Nasa Acts 15, no? Eh pag sinabi eh ka, ganito, nasa book of, sabihin na natin, sinabi sa book of Romans. Eh ano bang nauna? Yung book of Romans o Acts 15? Yun ang hindi alam ng mga tao eh. Hindi porke sa arrangement ng Bible ang Romans inauna after na ng Book of Acts, hindi ibig sabihin na nauna yung Acts o yung Acts 15 sa Romans na ano na una na ano na eh lampas na eh. So ito na yung bago. Ang Book of Romans is a first missionary journey yun. Yung Acts 15 tapos ng second missionary journey. So technically, valid pa rin yung kasi nauna eh. That is kung gano'n ang thinking, ano? Kung based lang sa arrangement. Pero, ang Word of God does not change. That's the problem. So, hindi dapat mag-iiba yun. Dapat the same pa rin. Kahit saan nakapwesto yan. Pero, maski sabihin pa natin kung sino yung nauna o kung sino yung mas latest, siya yung mas valid, eh mas valid yung Acts 15. Actually, ang the book of Acts was finalized around late 60 between 60 to 63 bago namatay si Paul. Kaya nga hindi natapos yung book of Acts eh. Kasi pati si Luke mukhang namatay na rin eh. Um, Kaya yung fourth missionary journey ni Paul hindi na naisulat kasi namatay na sila lahat. So or napatay na or na-imprison na or something. Ang Book of Romans first missionary between first and second missionary journey. Maski contest pa natin na between second and third missionary journey, ang Book of Acts after third missionary journey. So, hindi nauna pa rin yung ano, yung yung sinasabi nila, hindi ito yung book na mas bago. Ang First Corinthians, Second Corinthians, lahat actually ng epistle ni Paul, maliban lang sa if I'm not mistaken, Thessalonians o Second Thessalonians. Lahat yun after before ng book ng magawa ang Book of Acts eh. Tsaka yung kay Philemon, I think, and kay Titus. Yung medyo mga huli na yan. Pero yung mga food commandments na pinagkukunan nila, hindi dito sa mga nauna pang writings ni Paul eh. So, Mhm. technically, hindi siya valid.
kung iisipin mo yon, kung alam nila yung sequence. Hindi porke nakalagay ang aksa na, na, nasa unahan ng Romans, ng Corinthians, huli na siya. As a matter of fact, ang pinakahuling nasulat na book, Sister Deb, mga kapatid, mga kaibigan, is the Book of Mm. John. Yung Book of John. Ang Book of Revelation, nauna pa yan sa Book of John na Siya, nagawa. siya kasi yung huling namatay. Siya ba? Sino? Si Siya John. yung Si John. Jan. Siya yung Si huling Jan namatay. ang huling namatay. Kaya nakapagsulat pa siya. Kaya yung limang books ni John, ang una doon is Book of Revelation muna. Tapos first, second, third epistle bago ang Book of John. Yun ang arrangement. Kaya lang, pinagsama-sama yung mga gospel, tapos pinagsama yung mga Acts of the Apostles, tapos pinagsama-sama rin yung mga epistles ni Paul. Actually, yung pagkasama-sama ng ito, hindi alam ng marami, mga kapatid, mga kaibigan, no? Yung arrangement ng, ng kay Paul mula sa Book of Luke, Acts, saka yung mga epistle ni Paul, yan ang arrangement ni Marcion nung kinanonize niya ang Bible. yung si Marcion yung siya yung false parang ano yan inano nga yan ng mainstream Christianity that time. It's called Catholic. Inano siya yung dinisown. Kasi nga, ano siya, iba ang kanyang turo. Ang turo niya, iba ang God ng Old Testament, iba ang God ng New Testament. Tapos, hindi niya kinukonsider ng mga Old Testament, wala na yon. Hindi rin niya kinukonsider ng Matthew, Mark, saka John. Ang Mm. kinukonsider lang niya yung Luke, saka Acts, portion ng Acts, saka the whole epistles, yung mga gawa ni Paul. Tapos yung iba wala na. Yun lang ang Bible nung araw. Ngayon, ang ginawa, nung nag-canonize na rin ang Catholics, nung panahon ng Nicene, yung Council of Nicaea, around 4th century, ginawa nila, pinagsama-sama nila yung Matthew, Mark, tapos yung Luke, siningit lang nila yung John. Kasi muntik nga dyan hindi makasama Dapat yan, Matthew, Mark, Luke, tas Acts. Tapos epistles ni Paul, tapos yung mga iba. Ngayon, naisama, nakahabol lang dyan. Muntik pang hindi maisama yan dahil kini-question nila yung Mm. authorship. Baka hindi daw yan si John, baka yung John the, the, the elder. Kasi may John the elder din. Pero it's known na apostle talaga yung gumawa. Anyway, um, yun ano, yung mga tao na na nagtuturo ng mali. Huwag natin susundin. Ang kung ano nakalagay sa Bible nakikita natin, hindi gagamitin yung isang Bible verse din to go against it. Mm. Kasi hindi nagkokontrahan ng Bible, dapat nga kung ano yung very clear, yun ang gagawin natin. Katulad niyan, yun nga, sa Genesis chapter 7 verse 1, tsaka Genesis chapter 6 verse, yung last verse niya, or no, 6:8 yata or 6:9, nakalagay doon, may clean and unclean animals. Di ba? Pero after the flood, sabi naman nila, now you can eat anything that moves. Translate na ganun. So yan, pwede nang kumain ng anything. Di ibig sabihin, pati tao pwede mong kainin, di ba? Kasi naggumagalaw din yung tao. Di ba? Kaya hindi, pero maling translation po yun. Ang ibig sabihin nun, lahat ng gumagalaw, dapat yung vegetation ang kakainin. So, mistranslated siya. It's very important na babalikan talaga natin yung tamang translation. So, in short, ang leader dapat alam niya ang Torah at ginagawa niya ito. At siya dapat locally, kung sa within the congregation, within the community, dapat yun ang leader, no? Ngayon, another commandment dito sa is about settling in the land. Deuteronomy 17:14-20, na kung saan ay binigyan sila ng instruction kung anong gagawin, ano? Una, pipili sila ng lugar na kung saan ay uh, yung pinili rin ng Panginoon. So paano pumipili ang Panginoon during the time? Through Urim and Thummim. Ayun yung gamit ng high priest, ano? Ngayon later on kasi nung nagkasala na sila,
Hindi ayaw na makipag-usap ng Panginoon sa mga priest kasi mga sutil. Sa prophet na siya nakikipag-usap. Ngayon, ang way na lang para malaman kung alin ang tama, kung to determine yung kung yung prophet ay totoo o hindi. Kaya diyan yun yung tongues of fire na tinatawag. Kung alin ang umilaw, pag umilaw yung kasi yung Urim Tumim parang it's a stone or it's a like precious stone, we don't know what it is. Umiilaw yon, either yung Urim or yung Tumim ang ilaw, yes or no. Doon na determine yung prophet, tapos malalaman kung anong message ng Panginoon kasi ayaw na nga makipag-usap ng Panginoon. Makikita natin dito ang Panginoon ayaw niya makipag-usap sa hindi sumusunod sa kanya. Yun lang yun eh. Kasi baka ang ginagawa niya, ah, nagpapadala siya kinakausap niya yung gusto makipag-usap sa kanya, yung sumusunod sa kanya. So doon mo kagad makikita yun eh. So paano pala itong mga tao Mm. na nagsasabi na may banal na espiritu sila? Hindi natin malaman kung alin ang totoo. Pero kapag itong tao na to na nagkiklaim na may banal na espiritu at nagkiklaim na hindi na dapat gawin ng commandments, may konting problema tayo riyan. No? Kasi hindi pwede mag-conflict ang Ruach HaKodesh sa utos ng Panginoon. Kasi sinabi ng Panginoong Yeshua, ang sasabihin lamang ng Ruach HaKodesh kung ano ang sinabi niya. I-remind lang tayo kung ano yung tinuro ni Yeshua, and He will remind you everything that I have taught you. Sabi niya. Yun ang role ng Ruach HaKodesh. Ano? Um, Kaya hindi pwedeng uh, yung isa nagkiklaim siya, pero hindi eh. Nakakapag-miracle siya, nakakapag-speaking in tongues siya, ganun, ganun. Ano. For one po, no? Ang speaking of tongues, actually, ang unang instance niyan is yung sa Pentecost. Ang mga tao, nagsasalita sila, very clear na sinabi doon sa Book of Acts, na ang sinasalita nila ay Hebrew in Galilean accent or dialect. Pero Hebrew pa rin, pero Galilean. Medyo iba kumbaga Batanggenyo tsaka ganun ano. Tagalog pa rin pero Batanggenyo medyo malalim ng konti, ibang klase, no? Parang ganun ang dating ng Galilean language sila o dialect. Pero naririnig nila sa language nila. Kasi ito yung mga from the nations. Mga Hudyo sila, pero galing sila sa mga iba-ibang bansa. Doon na sila lumaki. Hindi sila marunong mag-Hebrew. Pero naririnig nila ang salita ng mga Hebrew speaking in their language. So, yung speaking of tongues, mga kapatid, mga kaibigan, ay they understand yung yung language na sinasabi. So nagsasalita ka, naiintindihan nila in their language. Hindi yung nagsasalita ng ibang lingwahe. Hindi ganon. Um, Mm. Even yung language of the angels ay Hebrew. Malinaw yan. Kaya si Yeshua, yung salita niya, galing langit eh. Sa Book of Acts eh. Nagsalita siya kay Paul. Si Paul na Greek-speaking Jew, nagsalita siya in Hebrew. Bakit in Hebrew? Bakit hindi in angel's tongue? Di ba? Kasi ang angel's tongue is actually Hebrew. Ito yung original language from before the flood. Ito yung language nila. So, um, kaya, nakakapag-speaking in tongues. Remember, ang sabi ng Panginoong Yeshua, si Satan, pag nagsisinungaling siya, nagsasalita siya sa kanyang native tongue. Di ba? Mm. So ano ibig sabihin nun? May sariling lingwahe si Satanas na siya lang nakakaintindi, di ba? Yun, no? Anyways, ngayon may nagsabi rin, bakit ang mga Mesianic kaya hindi nakakapagawa ng milagro? Hindi pa. Pero may mga instances din na miracle happens. After all, um, the conversion ourselves is a miracle already. Eh, the fact na buhay tayo ngayon, it's a miracle. The fact na buhay ako ngayon, is a miracle. The fact na meron tayong programa, is a miracle. So, kasi ang gusto ng tao yung miracle na gusto niyang makita. Like, nabubuhay ang patay, nakakapaglakad yung ano. May instance na ganun, pero hindi lahat ganun.
So I'll give you an example. Si John the Baptist, who is the greatest of anyone born of a woman. Si Yeshua nagsabi nun, ay walang miracle kahit isa. Hindi siya nakapagbabuhay ng patay, hindi siya wala namang sinabi kung ano nagawa niya eh. Di ba? So ibig sabihin, wala pala si John the Baptist. Eh siya yung greatest, there is no one greater than John born of a woman, sabi ni Yeshua. And yet, the least in the kingdom, meaning yung mga angels, ang least doon is stronger or greater than John. So hindi po na measure ang galing, ang power o ang position ng isang tao based sa miracle ng ginagawa niya o based sa nakakapagsalita siya ng lingwahe na kahit siya mismo hindi niya naintindihan. Kasi itong mga tao doon nagsasalita, tapos pag pina-interpret mo, sasabihin nila, wala akong gift of interpretation eh. May ibang pinigyan ng gift of interpretation. Hindi po ganun yun. Dapat ikaw mismo alam mo kung ano sinasabi mo. Di ba? Kung Bicolano ka, nagsasalita ka, dapat alam mo kung Bicolano o Ilocano ka, o Tagalog o French. Alam nga nagsalita ka French pero hindi mo naintindihan kung ano sinasabi mo. It's the same thing. Anyways, pero be aware po, mga kapatid, mga kaibigan, nasa Matthew chapter 7, verse 23, 21 to 23, sabi ng mga tao, sabi ng Panginoon Yeshua, not everyone who calls me Lord, Lord. Hindi lahat ng tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng aking Ama, kundi yung mga gumagawa lamang ng kanyang will, ng kanyang kagustuhan. Sabi niya, sa araw na yun, marami magsasabi na, Panginoon, di ba nag-prophesy ako in your name? Nag-prophecy ako, naggumawa ako ng milagro, nakapagpatanggal ako ng demonyo. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Sabi niya, who you? Sabi niya, who you? So pinalaya sila. So hindi po basihan ang mga miracles, ang mga prophecy, lalo na kung if they are prophesying to go against the commandments of the Lord. No, mga kapatid, mga kaibigan. So, that's the thing, Tapos dito, ang sinasabi, mga leaders daw, hindi dapat sila nagmumultiply hindi sila dapat nagpapayaman, no? Hindi sila dapat um, yung maraming kagamitan. Dito sinasabi mga horses, mga ganun. Or maraming asawa, no? Or um, kung ano pa man. Isa sa mga requirement sa isang leader, sa isang hari, is isusulat kamay niya ang Torah. Handwritten, no? Dapat magawa niya yun. So, yan yun, Um, and other things, no? Saka dapat hindi daw niya ilalagay ang sarili niya above sa mga kanyang mga kapatid. Dapat lagi siyang humble. Kaya nga sabi ng Panginoon, whoever is the least of you is the greatest. Kung sino yung servant, siya yung mataas. Kung sino yung nagmamataas, siya yung nasa baba. Sabi niya yun. Ganun. So, kung gusto natin daw maging mataas ang position natin sa Kingdom of God, dapat tayo yung servant of all. Yun ang ano ron. So, baliktad sa pag-unawa ng mga tao. No? Ngayon, dito rin nabanggit sa Deuteronomy 18:1-5, yung mga share ng mga Levites. No? So, dahil wala silang malaking kalupaan na minana, meron sila kanila rin ang portion ng mga tithes. Pero hindi pera. Ito ay mga pagkain, ito ay yung mga first fruits, mga ganun. So we have to understand that. Kasi ginagamit ng maraming mga nagtuturo ang katuruan sa Old Testament that they call it, na sinabi nilang wala na raw yung law, pero iniwan yung tithes and offerings. Pwede yung tithes and offerings, pero lahat hindi na pwede. Bali wala na yung tithes and offerings na lang ang pwede. Which is really interesting. Kapag valid ang isa, valid lahat. Kapag invalidate mo isa, invalidate lahat. So ano ba talaga, di ba? Kung invalidated, dapat pati tithes and offerings wala na. Kasi invalidated na. Hindi pwede pipili ka. Ito pwede ito hindi pwede ito. So ganun, Oo, at saka yung Brad, kung babalik tayo sa Ten Commandments,
Oo. Lahat naman yun, agree sila sa mga inuutos. Except that, ayaw na nilang gawin yung Sabat. Yan, no, Sabat. Yung Sabat ang ano, Pinalitan ng Sunday. yan ang problema dyan eh, yung Sabat na yan eh. Actually, maraming violators ng ano eh. Maraming violators na, maski yung mga nagsasabi na they believe in the Ten Commandments, maraming violators. Unang-una, um, sabi ng Panginoon doon, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Sabi niya, you should have no other gods before me. Pero maraming tao, they have other gods. No? Mhm. For what reason? For one, kapag ang Panginoon, the God of the Bible, ang God natin, dapat yung utos niyang sinusunod natin. Eh, ba't yung utos ng iba sinusunod? Binaliwala nila ang utos ng God of the Bible. Sabi ng God of the Bible, you have to do these things. Yun ang una. Pangalawa, uh, sabi doon, you should not have any graven images or anything like this in heaven above or on earth beneath or below the earth. Thou shalt not worship them nor serve them, for I'm a jealous God. Diba? Sabi niya. So, pero yung mga tao, not necessarily na, yung iba, nagwo-worship talaga sa idol. Yung iba naman, may mga idols. Yung iba naman, hindi obvious na idols, pero they serve them. Di ba? At yung iba nga, even sa mga evangelicals ang tingin nila sa pastor halos God na di ba? May mga ibang Mm. religion na parang God na talaga ang tingin nila sa kanilang leader. So which is they put yun di ba? Pangatlo na violation is maraming even among so-called messianic group or mga nagkiklaim na messianic group, they play around with the name ng Panginoon. Ano? Ito dapat ganito pagbigkas, dapat ganito pagbigkas, dapat ganito. They Mm. put the name of the Lord in vain. So which is a violation. Pang-apat, yung Sabbath, no. Hindi lang yung 6-day Sabbath, kundi pati yung appointed time. Kasi sabi niya, Sabbaths, plural yun eh. So that includes yung mga appointed feast, no? Ngayon, yung iba naman, even among Messianics, may mga Enochian calendar yung iba, may mga iba, mga first new moon, mga ganon, mga iba, mga kung Oo. ano-anong Tapos calendar ang iba rin yung dates ng kanilang mandates, ng mga so, feast. oh, Naiba na yung feast ng oh. Panginoon yung mga dates. So, may sarili rin sila. So, medyo magulo rin yun. Okay. Tapos, yung honoring the father and mother, yeah, they may respect, but they don't give honor. What does it even mean? Kapag ang isang tao, they're not doing their best, no? For ano na hindi yung parents nila, they're not proud of their children or the children are not making their parents proud of them kasi hindi they're not doing their best. Petiks pag ganito so hindi nila binibigyan ng honor, no? Pero most importantly, yung kapag hindi natin kinip ang commandments sa Panginoon, we don't give honor to our God the Father. Kasi even sa Brit Kadashya, Mm. sinabi ron that God is the Father of all. Um, so kaya nga sa hierarchy sinabi doon na si Adam, um, yung pag binasa mo sa Luke yung ano niya yung genealogy, Adam the son of God. So, di ba puro ganun, son of ganito, son of ganito. At ngayon, pagdating kay Adam, son of God. So, ibig sabihin, ang puno natin, puno't dulo natin, ay ang God the Father. So, yung honoring our Father, that hindi lang ito sa immediate parents natin, kundi it goes back to God the Father. And at katulad ng sinabi ko kanina, very sensitive si Yeshua pagdating sa kanyang father. Mm. Napaka-siloso niya, sobra niyang mahal ang father niya na anything na yung medyo hindi niya nagustuhan pag violate natin yung ano ng father niya, may kalalagyan tayo. Nakakatakot yun. Kasi ibang magalit si Shua. Ibabaliktad talaga yung mga mesa. Itataob niya eh. Pag kinalit natin yung father. So, we have to give honor to God the Father. Yun yung sinasabi doon. Um,
parang akala natin parang madali lang, parang magulang lang natin. Hindi, it goes beyond that, no? May responsibility tayo. So, and then it follows lahat. Marami pang mga commandments yung mga especially mga um, yung uso ngayon social media, yung thou shalt not bear false witness against your neighbor. Iyan yung pag nag-share ka ng mga false na mga share, 'di ba? Responsibility natin 'yun na tama, no? So kung hindi naman maganda yung sinishare natin paninira, we're bearing false witness against our neighbor. So mga ganun. Ano. Tapos yung iba naman, pinag-iinteresan yung nagigipit, o kahit ito may lupa, may sinasanla na gipit na ito. Pag ano, baka hindi na nito matubos, kunin mo na ito. Magkakataon mo na, di ba? Gipit na nga, ginipit mo pa. So, pinag-iinteresan ng isang tao ang pag-aari, lupain, or ano ng isang tao. So, everybody is sinning one way or another, if not all, sa Ten Commandments. That's why we have to be careful, no? Um, Ngayon, another thing na pag-usapan natin really quickly rito, yung sa Deuteronomy 18:6-13 na kung saan dapat yung chosen place lang kung saan magse-serve sa Panginoon. Ito yung Jerusalem, no. In as much as pwede tayo pray kung wala tayo ron sa mga synagogue, sa mga shul, even in our own house. Pero sabi ng Panginoon, sa room natin, closed door. Wag naman natin i-display na nagpe-pray tayo sa harap ng maraming tao. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya, ano daw, secret in secret, sabi niya. Ngayon, isa sa mga binanggit dito, wag daw natin gagayahin yung mga kasukmal-sukmal o kasuklam-suklam nabaliktad ko pa tuloy na mga practices ng mga nations, no? So anong ibig sabihin nito? Yung mga ginagawa ng ibang ibang tao sa paano nila wino-worship ang kanilang mga Diyos-Diyosan, wag daw natin gagawin. So that includes yung mga holidays nila, yung mga holy days nila, Christmas, New Year, Valentine's, yun ang mga ganon, mga Halloween, mga ganon, All Saints Day, All Souls Day. Puro mga sa God of the Dead yan eh. And then doon sila kumakain sa may ano pa, sa may puntod pa. So they're eating uh, ano yun, worship, ano yun worship, parang food offered to the dead. Kaya nga, di ba, sa Deuteronomy 26, sinasabi niya, I did not give anything to the dead. So, wag daw natin gagawin yung mga ganun. Plus yung mga kasuklam-suklam na mga nagbo-burn tayo ng incense or whatever, sisindi ng kandila, yung mga nagpe-pray ng pasigaw-sigaw, mga nakayapo sa puno. Yung iba nagpe-pray sila nasa gitna ng puno, di ba? Yung puno nasa nasa gitna nila or naka-circular sila sa labas. Iyan yung way ng pag-worship ng mga kay Cirque, yung saan galing yung word na church. Si Cirque, si Kirk, daughter of the sun god. Um, yan yan ang way ng pag-worship. Kaya circle Yan ang ano ron. Another thing, dito, binanggit dito, Deuteronomy 18:13, sabi, thou shalt be perfect with the Lord thy God. Kaya utos ito, Deuteronomy 18:13, ano? Sinabi, nobody is perfect. So, ibig sabihin, hindi achievable ito. Di ba? Kasi nobody is perfect. Sino ba may sabi ng nobody is perfect? Siyempre si Satan. Di ba? Kasi sabi ni Satan, you're not perfect, so you can do whatever you want. Hindi ka naman perfect. Huwag ka na magpaka-perfect. Hindi ka naman perfect. Pero sabi, thou shalt be perfect with the Lord thy God. Sabi ng Deuteronomy, sabi ni Moses, no? Sinabi rin to ng Panginoon. And sinabi rin to ni Yeshua, be perfect as your heavenly Father is perfect. So, tinuturo ni Yeshua kung anong sinasabi rin sa Torah, no? Hindi siya naglumihis doon. So, ibig sabihin ng perfection is achievable. Kaya lang iba ang mindset ng perfection ng ng tao. So, sinasabi nila, this is their way, no? Para maano nila para walang if it is not achievable, nobody will try to achieve it kasi hindi naman achievable eh. Pero that makes Yeshua, whom they call Jesus, as a liar. Nag-uutos ka na something na hindi doable.
God forbid that he is. Pero he is not. Sinasabi niya to kasi it's doable. At maraming mga perfect. Si Noah perfect, si Abraham perfect, si Joseph perfect, si Job perfect. Kahit nagkasala si Job, sabi niya perfect daw si Job eh. So ibig sabihin, hindi porke nagkasala ka, hindi ka na perfect. Maybe now you're not perfect, pero pag retake mo ng exam, perfect mo na. Di ba? Um, and besides, may kasabihan din na constant practice makes perfect. So pwede ka maging perfect talaga. So from there, di ba? Tapos sa dito, no, I know, medyo paubos na oras natin, yung may prophet daw na parating na katulad ni Moses. Kaya si John the Baptist, tinanong nila, are you the prophet? Mag-aabang talaga sila ng parating na prophet. Um, Dito rin ang galing yung word na Moshiach, kasi ang Moshiach means anointed, no? Dalawang inaabangan nila. Um, kasi ang mga anointed lang po, ang mga kapatid mo kaibigan, ang king, tsaka ang priest, tsaka prophet, no? So, nag-aabang sila ng king, son of David, Moshiach, anoint. Ang ibig sabihin ng Moshiach, na galing doon ng Messiah, is anointed. So, nag-aabang sila ng king who will defeat the enemy. Nag-aabang din sila ng prophet na katulad ni Moses na magtuturo ng Torah, di ba? Tapos of course yung priest na katulad ni pangalan nito si uh, um, nasa dulo ng dila ko si uh, yung prophet na yung priest na minute ni Abraham si King of Let, Salem. Ah, sige. ha? Yan, yan. Nakalimutan ko din. Sa dulo ng dila ko eh. King of Salem. Ah, Kaya, ah, uh, anyways, maalala ko yan. So, yun yung inaabangan nila. Kaya tinanong nila si John, are you the prophet? I mean, no. Are you the Messiah? No. Who are kay you? Brad, Melchizedek. Naalala ko Melchizedek. na Yeah, Melchizedek. Melchizedek. Kasi Melech is king, Sadok Sedek is righteousness. So, king of righteousness. Righteous. So, yun ang inaabang-abangan nila. So, anyways, sabi ni Moses, may darating na prophet like me. So, make sure na makinig kayo sa kanya, sabi niya. Kasi hindi kayo nakikinig sa akin, sabi niya. Um, yung another thing na pinag-usapan dito ay yung pagsisat ng landmark, na wag mong aalisin yung muhon. Huwag mo ililipat, di ba? O yung bakod, huwag mong sasakupin yung bakod ng kapitbahay mo. Ganon, ano? And then yung last reading is yung statute of war, tsaka paano mag-resolve ng unresolved, paano mag-deal sa unresolved murder, no? Yung sa war, ang sinasabi doon, bigyan mo muna ng warning. Pag ayaw pa rin, uh, tsaka mo, atakihin. Huwag yung bigla mo nalang atakihin, di ba? Ganun ang ginagawa ng mga kalaban ng Israel. Bigla na lang aatake ng walang pasabi. Basta na lang titira, di ba? Ang Israel, pag nakikipagyera, nagpapadala muna ng mga leaflets. O, babarilin namin ngayon ha, umalis na kayo dyan. Kasi utos O yun eh. kaya minsan, magpapaalam sila na ito yung makikiraan lang na Oh, pamisahin. oh, Ano? utos kasi yun. Puro pakiusap mo nga ang ginagawa Oh, nila tapos ayaw nila. kasi yun ang utos dito sa ano. So sinusunod lang nila yung At utos. saka Brad, hindi sila basta-basta umaatake. Usually yung atake nila ay retaliation Ah, sa ginawa sa kanila ng kalaban. Which is hanggang ngayon nangyayari sa Israel. so Hindi yan sila ang umaatake pero nagre-retaliate sa ginagawa sa kanila ng kalaban. so anyway, Sister Deb, may mga kasama tayo na ano no sa nakikinig Yes. sa atin. Baka may gusto Hindi ko magtanong dyan sa inyo. hindi ko nakita yung ano nila. Oo. Wala sila dito sa Eh, Zoom. nasa phone ko eh. Sa phone. May, Okay. may gusto ba So, sa inyo magtanong? ah Mga pwede nating banggitin yung mga pangalan nila. hindi, ayaw daw yata. Pero pwede kayo Sige. magtanong. Okay. May magtatanong ba? Maglakas ng loob magtanong. Gusto kong i-ano Brad yung kanina na sa ating Torah portion na nabanggit dito yung
yung utos tungkol sa wag maglalagay ng puno sa altar, sa tabi ng altar. Oh yeah, actually Oo. specific commandment Paki-explain. ito sa specific commandment ito sa sa Jerusalem, sa Mount Moriah. Doon mismo sa Temple Mount. Yes. Other than that, uh, inutos din na huwag tayong gagawa ng any altar anywhere. So, Mm. bawal ang altar kahit saan. So, hindi, kaya, ang Except altar, except nung yung ginawang, 'di ba gumawa-gawa din sila altar sila si Jacob, yung hindi, naglalagay before sila ng yun, mga bato. before Wala pa yun, yung wala pa yung yung, wala pa yung pero kasi, tabernacle. ang ginawa lang naman ni Jacob, katulad sa Bethel, nung nanaginip siya. Sabi niya, Mm. dito ang Panginoon nagpakita. So, which is tama pa rin, kaya Bethel, house of God. Eh. So, ano doon Mm. talaga. Pero, nag-offer lang siya. Sabi niya, if you bring me safely, sa dito ako mag-o-offer. So, doon lang siya nag-o-offer kasi doon nagpakita sa kanyang Panginoon. Other than that, hindi naman siya nag-o-offer doon. Well, twice pala nung pumunta rin siya kay Joseph sa Egypt, bumalik ulit siya sa Bethel. Kasi yun lang alam niya na nagpapakita Panginoon eh. So, pero after that, sabi ng Panginoon, kung sa chosen place ko lang, which is actually yung Mount Moriah, which is yun ang from the very start. Doon si Cain sa si Abel nag-offer kasi yun ang tinuro ni Adam. And doon din si Noah nag-offer and everything So mm, Oo. Tapos Brad, isa pa yung doon din sa commandment niya tungkol sa worship. mm, Sa verse 22 ng chapter 16, neither shalt thou set up thee any image which yeah. the Lord thy God. So ito yung Kahit binabanggit anong din sa image. Ten Commandments. Yeah. Any image is bawal Ayun. talaga. Bawal talaga. Anything na kinreate ng Panginoon. Samang May tanong tao. Sister Deb, ito kung bawal ang mga Yes. altar, yung may mga cross din is bawal. Yeah, exactly. Exactly, that's the Ginagawa point. kasi niya altar. Hindi dapat. Bawal talaga 'yon. Eh Sa paano, bagay Brad, naman, yung ang mga cross, kwintas? ayun nga eh. Kasi ginawa nilang literal yung carry your cross daily and follow me. Yung ginawa Pero literal. hindi naman Actually, talaga kine-carry. ah, ang cross is a sign ng kalupitan ng Rome. So hindi rin niya Yeah. nalalagpasan naglagay ka ng kwintas na electric chair. Electric chair yung kwintas mo, Mm, di ba? O papahirap. ang kwintas mo yung nakahang or yung nagpuputol ng ulo, yung guillotine. Ganon din At yung saka, Brad, di oh, ba parang insulto din yung sa Panginoon? Kasi parang yung, ah, yeah, yun nga halimbawa, dun siya yung loved one mo namatay, tapos oh, para maalala mo siya, oh, gusto mo siya palagi siyang nakikita parang nasa kwintas mo o nasa altar. pinagnunuknukan mo sa kanya kung saan yun. Oo, it's an insult sa ating Misaya. Yeah, oo. It's a little bit Kaya actually yung cross Yeah, yung, extreme siya. Para sa akin, extreme. yung cross was never used as a symbol ng early Christianity. Na There's no ginamit lang holiness ito nung in that, yes. panahon ni Constantine, 4th century. Yes. Dati ang sign ng mga Messianic, early Messianic is yung minora na may isda. So Oo, yun eh. we Kasi shall be yung fishers of tinatawag men. nila na ictus. Kasing ictus is acronym. It's a fish, pero acronym yun ng Mm. Iso Christus. It means Yeshua Mashiach or Jesus Christ, the Son of God, ictus. In Greek. Anyways, wala na yata time, Sister Deb. Yes. Oh, So, i-summarize pa rin natin, no, yung mga sige, nabanggit ni sige. Brad ay usually ay inano niya yung mga parang inuulit lang, but then kailangan natin ipaalala pa rin yung mga nais ng Panginoon na ginagawa natin, hindi lang para sa kanya kundi sa ating kapwa. So isa sa mga nabanggit nga din sa ating portion ngayon na medyo hindi dahil mahaba yung ating Torah portion, pwede po nating balikan yung Torah portion at basahin po natin. Nakaragay rin po dito yung tungkol sa child sacrifice, divination,
prohibition ng magic, yung Yan. mga Bawal mahilig sa yan. magic. Oo. Then, ah, yung medyo hindi natin natalakay, Brad, no? Kasi kulang tayo sa oras. Rules sa warfare. Tama. Oo. Nabanggit mo rin yung Yan, kanina. nabanggit And ko. then, Na dapat law kausapin muna. concerning, Oo. yes, murder by persons unknown. Oo. Okay. So, ganun pa rin po ang ating pinaka-conclusion sa Torah portion natin ngayon ay ibalik natin sa iano ko sa kumbaga sa ano yung ulit-ulit pa rin natin yung conclusion tungkol sa obedience. Ayon po sa Juan 15:10, if you keep my commandments, you shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Okay, so pangunahan tayo ni Brother Richard para sa closing prayer. Kayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa inyong Parsha Shuf Team, at maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita na nagbibigay buhay sa amin. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang mga makakapakinig ng inyong mensahe na to, at nawa ito ay magbukas ng kanilang mga mata, ng liwanag, makakita sila ng katotohanan, o saliksikin nila ang katotohanan upang makita nila ito. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Ay binabalik po namin sa inyo lahat ng pupuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. 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 So, ang mga kapahayagan ngayon ay ating pong ipopost mamaya sa ating Facebook page, Light of Visaya, Sorsogon Ministries. At ganun din, ano po to, nakaano rin po to sa ating programa, radio program sa Wow Smile Radio 99.9 FM. At patuloy po nating yung mga hindi pa po nagpa-follow sa ating Facebook page, i-like nyo lang po kami at i-follow. And then you can send your comments, your questions, and suggestions para matalakay natin sa ating radio program. Patuloy nating enjoy ang araw ng kapahingahan kasama ang Lord of the Sabbath, Yeshua Masiah. At tandaan po natin ang taong sumusunod, ang siyang tunay na nagmamahal sa Panginoon. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Ferrello, with Brother Richard Season, na patuloy na bumabati at nagpapaalam sa inyo ng Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.